Baka may mas maiksi muna. Laglagan na. Oh, ito na lang. Laglagan na. Laglagan na daw. Tragis, Diyos ko Lord. 2 hours ago. ZEC Police kinumpirma na nasa kanila na si Zaldico. 11 minutes. Ito lang muna, ito muna. Mas maiksi. 11 minutes lang muna. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Shout out, Ryan Iconese. Magandang balita ito. Maria At Ignacio, finally sasabihin natin yung mga pagdududa kung naaresto nga ba si Zaldico o hindi, 100% na masasabi natin na aresto nga. Nandun sa Czech authorities. Paano natin yan nasabi? Salamat. Muling nag-live ang Pangulo ng Pilipinas, maiksing video message, kinumpirma niya na hanggang ngayon nandun pa sa Czech authorities si Zaldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Nagpadala na ang Pilipinas ng high-level na team para mag-negotiate sa pagpapabalik dito. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Pangalawa, may nilabas na rin na official na statement, confirmation ang Czech authorities. O, pa ba yan? Ano pa ba yan? Yung Czech authorities naglabas na ng official confirmation. So ibig sabihin, totoo. Kaya yung mga nagkakalat diyan, lalo itong mga DDS na fake news daw yan, ay mga kabunyog, mga kababayan. So yan na. Ano na tayo? Medyo settled na yan, Settled na. So, ang isa na lang na natin dito, itong Czech authorities mismo kinumpirma. Naglabas ang Rappler ng exclusive na balita. Yan exclusive. Sabi yan ng Rappler Sabi ng Rappler, April 20 ito. April 20, 1:55 PM. Exclusive. Czech police confirm intervention involving Zaldico. Yan January 20, 2026, 1:55 PM. Ano pa bang sinasabi ng mga DDS, lalo na ni Harry Roque, na fake news daw yung pagkaka-arrest, na balitang na-aresto si Zaldico? Ay, Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr., aka Bangag, tungkol kay Zaldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya na-aresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Zaldico. Ligtas talaga, So, buhay. Mga kababayan, ayan po, for the record, ang ating Presidente ang siyang nagkalat ng fake news. Confirmed. Czech authorities na. Czech police confirm intervention involving Zaldico. Kanina kayo maniniwala sa isang pugante o sa ZEC police? Confirm. Kaninong confirmation kayo maniniwala? Sa isang pugante o sa isang ZEC police authority na nagsabing confirm? Diyos ko Lord. Ano pa ba? Pag may nagkalat pa dyan ng mga DDS na sabihin nilang hindi totoong na-aresto si Zaldico, ano pa yan? Isampal sa kanila. Kahit si Malu Tiquia, professor pa naman yan. Isa din yan sa naniniwala kay Harry Roque. Aray ko po. Maniwala kayo kay Harry Roque. Di ba? Ewan ko ba kung bakit marami pa rin, may mga naniniwala pa rin dyan kay Harry Roque.
O yan ha, mga kabunyog, mga kababayan. Ang ginagamit lang kasing term ng Czech police, hindi nila ginagamit yung term na arrested. Ang ginagamit na term ng Czech police, intervention. Ay pareho din lang naman yun. Ang punto dito, hawak ng Czech authorities si Saldico. Yan naman ang importante dun eh. Ang sinasabi kasi ng mga DDS, nila Harry Roque, nila Professor Malutikia, hindi daw totoo yan. Kasi wala naman daw confirmation ang Czech authorities. Ang nagbabalita lang daw ay ang Pangulo ng Pilipinas. Ang tanong, pareho ba ang arrest sa intervention? Ay technically, kung ano bang ibig sabihin ng arrest? Sa atin kasi ang ibig sabihin ng arrest yung hindi ka na malaya. Yung hinold ka na. Wala ka ng freedom of mobility. Wala ka ng liberty na yung liberty mo na kalayaan mo na kung saan mo gustong pumunta, hindi. Ito, na yan? Hinold na yan. Ibig sabihin, hinold, kasi nga may na-violate siya. Wala siyang travel documents. So, ibig sabihin, dinala na siya doon sa immigration office siguro. Hindi na siya nakakaalis doon. Hinold na siya doon. Ay sa atin naman kasi, pag sinabi mong hinold, ano bang ibig sabihin yan? Di arestado yan. Kaya lang, technical na term, ayaw gamitin ng Czech authorities ang term na arrested. Kasi pag sinabi mong arrested, parang criminal, parang criminal. Siguro kung nakalagay siya sa Interpol Red Notice, pwedeng gamitin yung term na arrested. Ito kasi hindi naman Interpol Red Notice yung dahilan kaya siya inapprehend. Wala siyang travel documents. Yan yung technical na term na ginagamit ng Czech authorities is intervention. Ibig sabihin, hinold siya. Diba? Mga kabunyog, pero pareho na rin yan. Ang malinaw dyan, nandun si Saldico, hawak na ng Czech authorities. Kumpirmado. Under na siya ngayon sa Czech custody. Yun. Ngayon, nalaman ng Czech authorities na mayroon pala itong mga kaso sa Pilipinas. Hindi lang pala simpleng violation ng immigration rules. Kasi, ang dahilan bakit siya hinold ng Czech authorities, wala siyang travel documents. Pero nung na-hold na siya, lumabas na ngayon ang tunay na pagkatao ni Saldico, ang mga kasong kinakaharap nito. Ang pagkakaiba lang kasi nito, wala kasi siya sa Interpol Red Notice. Wala siya sa Interpol Red Notice, hindi pa kasi nag-i-issue ng Interpol Red Notice tungkol sa kanya eh. Kung mayroon na sanang Interpol Red Notice, madali yan, ibig sabihin, arestado talaga siya, i-deport ka agad siya, pabalik sa Pilipinas. Ay ito kasi ang violation niya, immigration eh. Wala siyang travel documents. So, iba ang treatment sa kaso niya. Pero ngayon, nalaman na ngayon ng Czech Republic na mayroon pala siyang mga kaso sa korupsyon sa Pilipinas. Iba na ngayon yan. So, kaya nagpadala na ang Pilipinas ng high-level team doon para makipag-usap sa Czech authorities para ibalik na yan sa Pilipinas kasi maraming kaso yan na kinakaharap sa Pilipinas. Anong magiging basis ng pagpapabalik niyan sa Pilipinas? Kung magiging basis ng pagpapabalik niyan, kahit wala pa yan sa Interpol Red Notice, may pinirmahan kasi ang Czech Republic at Pilipinas na United Nations Convention Against Corruption. Pilipinas, signatory din dyan sa UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Ang Czech Republic, signatory din dyan. So, ibig sabihin, dahil pumirma ang Czech Republic, pumirma rin ang Pilipinas sa United Nations Convention Against Corruption, magtutulungan ang mga bansang nakapirma doon sa convention na yan na kapag may mga kaso ng korupsyon, magtutulungan. Tulad nito, may kaso ng korupsyon si Saldico. O dapat tulungan tayo ng gobyerno o ng authorities ng Czech Republic na makabalik sa Pilipinas yan kasi may kaso yan ng korupsyon sa bansa natin. Yun ang gagamitin dyan. Magagamit yung United Nations Convention Against Corruption. Signatory dyan ang Czech Republic, signatory din tayo. Kaya yan ang dyan. So, sa bandang huli, mapapabalik din naman sa Pilipinas yan. Medyo natatagalan lang, dumadaan lang sa proseso kasi nga,
na-hold siya, hindi naman dahil sa Interpol Red Notice. Wala pa kasing Interpol Red Notice eh. Anyway, ito yung statement ng Czech Police, okay? Ipakita natin. We inform you that we can confirm that an intervention involving the named individual took place in the Czech Republic. The Office of the Criminal Police and Investigation Service of the Police Presidium of the Czech Republic told Rappler in an email in their local language on Friday, April 17. Rappler translated the contents of the letter via Google Gemini. O yan ha. Kaya ito yung sabi ng Czech Police. Ano? Yan yung portion ng statement ng Czech Police. Okay, mga kabunyog? O, kaya ano na po ito? Kumpirmado na talagang nasa custody ng Czech authorities si Saldico. Okay? So yung mga nagkakalat diyan na fake news daw yan, ewan ko, anong klase ba itong mga nagkakalat na fake news daw yung pagkaka-hold ng Czech authorities. Ito na yung malinaw na patunay eh. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sana yung mga DDS diyan na nagkakalat ng mga fake news, mahiya naman kayo. Tama. Di ba mga kabunyog? Mahiya naman kayo. Kaya ka naman, Harry Roque at saka Maharlika, Diyos ko Lord, no? Sabi ni Kabsat, baka nga hindi natin alam, nandyan nasa custody na ng ombudsman yan. Hindi profile kasi yung ni Saldico. Biglang supresahan tayo ni Ombudsman Boying. Yan na naman, Salilaro. Surprise! Di ba? O, shoutout sa mga nandito. Ryan Canese, siyempre, shoutout. Si Roque, nanunukan ng sinungaling at fake news. May kaso ng land grabber at human trafficking pa at marami pang iba actually, no? Iba talaga si Senyor Remulla, inabutan ko yon sa tapang siya ng Patino ng Cavite. Tumira kasi ako sa Cavite noong 90s. Si Madam Mintik noong 90s pa doon na sa Cavite, no? Si Roque ang susunod. Sabi naman Elvira G. May sinasabi si Ma'am Juan dito, no? Kabsat, may bahay sa Benguet si Roque. At saka nagtataka ako bakit nakakuha siya ng lupa dito. Mayaman lang nakakakuha ng lupa sa Benguet. Mayaman naman talaga siya, Madam. Mayaman si Roque. Pero mo, ang dami niyang, kita niyo, di ba? Milyon, tumalon yung kanyang network sa Allen, di ba? Kaya nga yung nakita, biglang tumakas na, di na bumalik ng Pilipinas eh. Malaki talaga. Lalo na kapag galing sa Pogo, ay, Diyos ko Lord Rudy. Nako po. O, di ba? Nako po. Maraming salamat, attorney.